Hello, good morning po. Ito po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. Iboto po natin ang Bunyog Party List sa party list. Okay? So ngayon, ang ating pag-usapan po ay patungkol po sa impeachment ni Sara Duterte. Na nakita ko na naman may mga bagong ebidensya ako nakita na magdidelikado din talaga. No? I'm for the impeachment but the problem is the congressmen who made the impeachment complaint and the articles of impeachment. Ang problema po nasa kanila. Sila po ang nagbigay ng depekto na matindi. Matinding depekto, pwede mo sabihin na fatal defects. At marami na ako nakita no dati pa sa depekto. At ito na naman ngayon, may nakita naman ako isang depekto na pwede gamitin ng kampo ni Sara Duterte na mga magagaling na abogado para ipadismiss yung kaso. So ngayon, kung ganun ang gagawin niya, ay magdidelikado nga. So ang ano po ba yung delikado rito? Kasi nga nagsampa na nga sila ng petition sa Supreme Court. Ang petition po nila ay nagsasabi na ibasura dapat, pigilan dapat, uutusan dapat ng Supreme Court ang House of Representatives na gumawa ng impeachment complaint na tumigil na sila at huwag nang tanggapin at null and void ang kanilang nireklamo, yung pang-apat na articles of impeachment. Ano po meron dun sa pang-apat? Ito i-reviewin natin ng konti. Ito just for the purposes of na makapag-aral din kayo, mayroon din kayo matutunan. Hindi ko sinasabi na ito na ngayon, pero sinasabi ko na delikado ito. Delikado po dahil ito po ang pwedeng maging dahilan na ma-dismiss ang kaso ng impeachment laban kay Sara Duterte. Bago ko sabihin kung ano yan, magandang umaga po kay Romel Garcia. Magandang umaga kay Betong. Nais ko lang sabihin muna sa inyo, wala pa akong kinakampihan dito. Hindi ko kinakampihan si Sara o si Duterte o hindi ko rin kinakampihan si Bongbong. Ang sa akin, gusto ko sana ay magkaroon ng impeachment trial na maayos. Ang problema, paano maging maayos kung maraming depekto? Nilabag, sa aking opinion ay nilabag ng Kongreso ang napakaraming substantive provisions ng Constitution. At alam nyo naman, kapag ang batas ng Constitution ang nilabag, yan po ay automatiko na sasabihin na yung paglabag ay magdulot na sa pagbabasura ng mga ginawa na labag sa Constitution. Okay, dito muna tayo magsimula. Ang sinasabi dito sa kwan, ang aking proposition dito ay ang ginawa po ng nila ni Martin Romualdez sa Kongreso ay, di ba, 4 na reklamo? Nung mag-session sila, binasa mo na yung naunang 3 reklamo. Yung sinampa noong December 2, December 4, at December 19. Nung binasa nila doon sa plenaryo, ibig sabihin sa order of business nila, nung binasa, at para sa plenaryo, pagkatapos binasa yung 3, binasa naman yung 4th impeachment complaint na kung saan sinabi na may 215 na pirma at lampas sa 1/3 or sa isa sa bawat 3 ng mga congressmen sa House of Representatives. So kung lampas siya at inaprubahan din nila yung pag-endorso
ng nasabing pang-apat na reklamong impeachment laban kay Sara doon sa Senado. Yan po ang kanilang ginawa. So ngayon, pagkatapos lang ginawa na inendorso sa Senado, buto-butuhan na naman ang mga congressmen at binutuhan nila na yung tatlong naunang impeachment complaint ay ilalagay sa cabinet archive. Anong ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin, may gamit pa ba yun? May silbi pa ba yun? Sapagkat ang katotohanan ay inaprubahan na nila yung pang-apat na magiging reklamo na gagawin nila para na isampa laban kay Vice President Sara Duterte. Yan tanong. So ano mangyari doon? Wala na po, moot na academic. So kung moot na academic yung tatlo na ilalagay sa cabinet, hindi na magagamit. So kung hindi na magagamit, it is good as dismissed. Dismissed ang unang tatlong reklamo na in-archive. So kung dismissed, anong implikasyon sa legal na pagtingin? Ang implikasyon po yun ay tinrit. It was taken, treated, kinonsidera na regular na reklamo na impeachment na inaksyonan. At kung inaksyonan, ibig sabihin may proceedings. May nag-proceed. Nag-proceed, kaya nga lang in-archive. So, nag-umpisa po ang tatlo, sinampa noong December 2 at vineripika ng Secretary General ng House of Representatives at biniripika niya yung mga pumirma, tinanong niya kung alam ba nila yung nabasa ba nilang reklamo at alam nila kung anong nabasa nila at pinangangatawanan nila na ito ay hango sa personal na alam nila o di kaya hango sa mga genuine or authentic na dokumento. Ibig sabihin, nakalagay po sa batas, basahin natin mamaya ang batas, i-confirma ko lang sasabi ko, na kapag makumpirma na veripikado na or verified complaint, ang kasunod na utos ng Constitution natin sa Section 3, Paragraph 1, ay ipadala na kagad sa loob ng 10 araw na session days sa House of Representatives. Pag sinabi mo House of Representatives, yun yung kabuuan na majority ng mga congressmen ay nagmi-meeting o session kung tawagin. Pero tawagin na lang natin sa salitang meeting kasi mas naintindihan ng masa. Okay. So kung nagmi-meeting ang pangkalahatan, yan po ang tinatawag na House. So ayon sa paragraph 1 ng Section 3 ng Article 11 ng Constitution, ay ibigay kagad doon sa House para sa ikalendaryo pag-usapan sa loob ng 10 araw na session days. Yan ang nakabanggit po sa ating konstitusyon. Yan ang sa una. Kapag, ibig sabihin, ulitin ko lang, kapag veripikado na yung pumirma doon sa reklamo at yung congressman na nag-endorso ay nabasa nila ang laman ng reklamo at naintindihan nila ang nabasa nila at alam nila na yung mga nabasa nila ay personal nilang alam ang mga detalye. At kung hindi man nila personal na alam, yung mga detalye na yun ay may mga dokumento na genuine or authentic. Yan po. So yung December 2 ay beripikado ayon kay Secretary General ng House of Representatives na si Reginald Velasco. Okay. Kasunod na 2 days, nagsampa naman December 4, nagsampa naman ng panibagong impeachment complaint. This time, yung grupo naman ng Makabayan. Makabayan Senators. Congressmen na sila ni Raul Manuel, Congressman Franz Castro, tsaka si Congresswoman Arlene Brusas. So,
Nung nabasa nila, kanilang pinasa nila, tinanong din sila, binirifika din ni Secretary General Reginald Velasco. Kung nabasa nila, oo, nagberipika. Kung naintindihan nila binasa nila, oo, sagsabi sila. At kung ang mga sinabi ba nila ay personal nilang alam, oo, sinabi nila. Namun sila ni Pres Castro at mga nagreklamo. At kung tinanong sila na mayroon silang mga dokumento ba na genuine, kung sa mga bagay na o detalye na hindi alam, oo, meron sila. So, ibig sabihin, veripikado. Ang pangatlong complaint for impeachment ay ganun din, veripikado. Anong ibig sabihin? So, nakasaad sa Section 3, Paragraph 1 ng Konstitusyon natin ay dapat pag veripikado, automatic na yan. It's automatic na ipadala sa House of Representatives sa loob ng 10 session days. At automatic din na i-refer sa proper committee. Ang salita po ng ating konstitusyon ay proper committee. Okay? So ngayon, kung ang sinabi niya ay proper committee, ano ba yun? Walang sinabi ang konstitusyon kung justice committee ba ito o hindi. Basta sinabi lang proper committee. At nadesisyonan na po ng Supreme Court sa kaso ng impeachment complaint laban kay, nung araw pa 2003, laban kay Chief Justice Hilarion Davidi, na pag sinabi mong initiate impeachment proceeding, initiating an impeachment proceeding ay kung nasampa ang complaint na impeachment at na-refer sa proper committee. So, yan po. Yan po ang nakalagay, no? Ngayon, ano naman nangyari? Ang nangyari naman dito, yung tatlong reklamo nung binasa sa plenaryo ng House nung sa order of business nila ay in-archive nila. Inaksyonan nila pero in-archive. Ang archive, pwede mo masabi na proper committee rin na the-dismiss. Dahil archive na moot and academic, wala nang silbi, good as dismissed. So kung good as dismissed, ibig sabihin, proper po siya na impeachment proceeding. At kung tingnan mo ang mga petsa December 2, December 4, December 19, mas nauna pa kaysa February 5 na impeachment proceeding, impeachment complaint na pinirmahan ng 215 kongresista. Okay? So ang ibig sabihin niyan ay yung tatlo na good as dismissed na nauna ay magbabawal ngayon sa pang-apat na impeachment complaint na aksyonan. Bakit? Kasi nakalagay po sa Section 3, Paragraph 5, na tanging isang reklamong impeachment lamang ang isang impeachment isang impeachment proceeding lamang ang salita impeachment proceeding. Iba ito kaysa impeachment complaint. So, tanging isang impeachment proceeding lamang ang pwede ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. So, kung magbilang tayo mula noong December 2, 2024, wala pang isang taon, may pangatlo, may pangalawa, pangatlo, may pang-apat pa na sinampa. So, kung may pang-apat na sinampa, anong ibig sabihin nun? Di basura na yung pang-apat. Basura na rin pangatlo. Basura na rin ang pangalawa. At ang unang complaint lang ang pwedeng kilalanin. Na binasura din nila. So, kung binasura nila, ibig sabihin, dismissed yun. At kung dismissed, good as acted upon in an impeachment proceeding. Kasi tinanggap ang reklamo at inaksyonan. So, kung inaksyonan, proceeding na siya. So, kung proceeding na siya, bawal na siya ngayon ang pangalawa, pangatlo, pang-apat na impeachment complaint. So, ito, i-reviewin natin ang ginawa ng House of Representatives.
Itong ginawa nila sa pag-aproba sa pang-apat na impeachment complaint. Nakita ba ninyo yan? O, i-play natin. The majority leaders recognized. Mr. Speaker, in the additional reference of business earlier read by the Secretary General, there are 3 other impeachment complaints filed against Vice President Sara C. Duterte. Sinasabi niya ngayon may 3 pang nauna, ano? Reklamo na impeachment na sinampa laban kay Vice President Sara Duterte. These are the impeachment complaint filed by Teresita Quintos Deles, Father Flaviano Villanueva, Gary Alejano et al. And endorsed by Representative Percival Sedanya of Akbayan Party List on December 2. Tandaan mo, in-endorsed on December 2. Yan ang nauna. Kung isang impeachment lang pwede, dito na ngayon magmamatter ang critical issue nito ngayon. So December 2 ang una, ang binabanggit niya. Patuloy natin. 2024. Next is an impeachment complaint filed by Teodoro Casino, Lisa Masa, Nery Colmenares et al. And endorsed by Representative Franz L. Castro of ACT Teachers Party List, Representative Arlene Brosas of Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel Manuel of Kabataan Party List on December 4, 2024. Okay, December 4, 2024 ang pangalawa. So dapat na-actionan na yung December 2, bawal na yung December 4. Kasi may proceeding na eh. May ibig sabihin proceeding, proseso. So kung may proseso na, bawal pong sumobra sa isang proseso ng impeachment ang isang panlaban sa isang tao. Ito pangalawa na to, yung una dinismiss. Kasi nga, mamaya pakinggan natin ang dismissal eh. Hindi pa natin mapakinggan dito ang dismissal. Ano pa nila to? Binabanggit pa lang nila. And the last one, Mr. Speaker, the third one, impeachment complaint filed by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico Ponce, Reverend Father Dionisio Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris Colada of Ambis OWA Party List on December 19, 2024. Yan ang tatlo. December 2, December 4, and December 19. Patuloy. Pursuant to our rules of procedure in the impeachment proceedings, considering that the plenary has already transmitted to the Senate the impeachment complaint filed by 215 members on February 5, 2025, that is today, I move. Binanggit niya, yung 4th impeachment complaint ay pinirmahan noong February 5, 2025. Pang-apat siya sa PETSA. The 3 other impeachment complaints filed on December 2, 2024, December 4, 2024, and December 19, 2024, be transmitted to the archives. Okay, be transmitted to the archives. Anong ibig sabihin pag be transmitted to the archives? Ilalagay sa cabinet nila. Anong silbi nun? Wala na. Hindi mo na magagamit. Benta mo na lang sa kiluhan yung papel. So, ibig sabihin, dismissed. Yan lang ibig sabihin, dismissed yung 3 complaint. So, kung na-dismissed, ang ibig sabihin, may nauna ng impeachment complaint na inaksyonan. Kung inaksyonan, ibig sabihin, kung may nauna ng inaksyonan, hindi ka na pwede mag-action sa pangalawang complaint.
ang pang-apat pala. Kasi yung inaksyonan nung una, 3. Actually, isa lang ang kailangan aksyonan para mababawal ang kasunod na sampa ng reklamo. So, naintindihan ba niyo, mga kababayan ko? Oh. Tapos, ito naman ngayon, kung gano'n na-aksyonan, ang theory ko dito, hindi ko pa man sinasabi na sarado na wala ng pag-asa. Sinasabi ko lamang po na napaka-delikado na po na mababasurang impeachment laban kay Sara Duterte dahil sa ginawa nitong mga congressman. Tapos, kung ma-interview mo naman si Jervin Luistro, sinabi niya rin na yung pang-apat na reklamo, ang laman nun ay kinuha din sa unang 3 reklamo. Bakit pa nila ginawa yan? Magagamit na pala nila yung unang reklamo, bakit pa gumawa ng bago? Isa na, yun na lang ang una ang inendorso nila. Para wala na silang problema. Alam mo, may divine intervention na nangyayari. Diyos na ang nakialam, kaya ang nangyari po ay nagkakamali-mali sila. Yan po ang dahilan kung bakit nagkamali-mali sila. Diyos na nakikialam. Dapat ang ginawa nila para hindi sila problemado, hindi ko alam kung saan nag-graduate mga abogada ng House of Representatives. Pinag-isipan sana nila ng malalim itong pagbabawal sa sobra sa isa na reklamo na i-initiate mo ang proceedings. Hindi nila pinag-aralan Dapat kung pinag-aralan nila, pumirma sila doon sa nauna, December 2, lahat-lahat. By means of verification. At yung 3 huli, ibasura nila. Ang una lang sana pinirmahan nila. Wala na sana tayong problema. Sila rin na mga congressmen na mga baboy ito. Sorry sa mga salita. Yun ganun, o di kaya the biggest crocodile farm is in the House of Representatives. O yung mga crocodiles na ito, sa kanilang kagustuhan na maraming makakain, ay kinuha na ang kaldero, hindi pa nga luto sa kusina. Kinuha ng kaldero para kainin ng lahat. Ganun po ang ginawa nila. Ganun po, di ba? So, ibig sabihin, pwedeng sabihin, dead ball na ang impeachment laban kay Sara. Hindi ko po pinangungunahan ang Supreme Court. Importante lamang po na malaman ng bayan para maintindihan ng bayan kung ano ang mga critical na mga issue dito sa ating impeachment. Kasi ang mata ng lahat po nakatutok sa impeachment. At sobrang importanteng ito, pinag-usapan po lagi. At pro-man or anti ay interesado dito. Kami na sa mga gusto magkaroon ng impeachment, it does not necessarily mean na yung gusto mag-impeachment ay anti o pro-Sara. Ako ay gusto ko na magka-impeachment para malaman talaga natin kung ano ba ang nangyayari sa mga pagpatakbo ng pera sa ating bayan. Yan ang gusto ko malaman. Kasunod, gusto ko ring malaman na matuto tayong lahat na huwag na tayong pumasok sa confidential fund. Ay, nako. Ito alam ko si Mr. Romualdez ay sa UP College of Law graduate ito. Ano ba nangyari dito sa kanya? Ay mga bright man kaya kayo? Ito, bright man kaya to si Jervin Luistro sa tanong na tanong. Bakit nalusutan sila ron? Wala sana kayong problema kung ang unang impeachment na ginawa nila ni dating Senador Leila de Lima
kung ang iyon ang ginamit ninyo. Ay, ang tigas kasi ng ulo ninyo eh. Gusto nyo kumita. Nagkakamali. Divine intervention ito. Para masampal tayong lahat. So ito, tingnan natin ngayon para ma-confirm ko yung sinasabi ko. O tingnan natin ang desisyon ng Supreme Court sa kaso ng impeachment laban kay Hilario Davide na dating Chief Justice natin. Ito. Ito po, ang nakita nyo ay kaso lang laban kay Chief Justice yan. Ito, may Ernesto Francisco Jr., ito ay kinaso ng maraming mga abogado laban sa mga nagsampa ng reklamo, impeachment laban sa mga 7 justice ng Supreme Court. Dinesisyonan ito ni dating Justice Conchita Carpio Morales. Yan, kita nyo. Tapos tingnan nyo dito sa desisyon niya na obligado ang present Supreme Court na susundin. So ito nakita nyo ba yan? Hinighlight ko. Sabi, having concluded that the initiation ng impeachment takes place by the act of filing of the impeachment complaint and referral to the House Committee on Justice ang sinabi, pero dapat sa Constitution, proper House Committee. But anyway, the initial action taken thereon, the meaning of Section 3, Paragraph 5 of Article 11 becomes clear. Once an impeachment complaint has been initiated in the foregoing manner, another may not be filed against the same official. Okay? So very clear. Ang tanong na lang dito, dahil in-archive nyo, inaksyonan ninyo yung 3 unang complaint for impeachment, pwede bang sabihin na yun na ay impeachment proceedings na na-dismiss lang ang 3? At kung pwedeng sabihin ng gano'n na na-dismiss, hindi na pwede magsampa pa ng bagong impeachment. Kaya, ang chance ng Pilipino na makakakita na kung ano pang nangyayari sa Office of the Vice President ay nagdidelikado na mawawala. Sapagkat po sa gawa-gawa ninyo ng mga crocodiles. O ngayon, tingnan naman natin ang konstitusyon. Ito naman ang sinasabi sa konstitusyon. Konstitusyon, pinakamataas na batas ng Pilipinas. Ito po yun. Ayan, nakikita ba ninyo? Yan, hinighlight ko. Yan ang batas, ang ating sorry. Sabi, dali lang. So, nakalagay dyan, a verified complaint. Saan ba ito? Ito. A verified complaint. Section 3. Tingnan nyo pakita ko sa inyo na Constitution ito. Pinababasa ko sa inyo. 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Yan. Punta tayo sa Article 11, Section 3.
Yan. So, Article 11, accountability of public officers. Yan. Tapos Section 3, sinabi na sa paragraph 2, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member of the House of Representatives, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Ibig sabihin, pwedeng i-refer kaagad-agad sa unang araw, pwedeng pangatlong araw. So ngayon, tingnan natin ang tatlo. Anong ginawa sa tatlo? Ni-refer sa House, sa order of business. Kaya nga lang, in-archive. So, may process na nangyari. Kapag may process na nangyari, impeachment proceeding na po yun. Tingnan natin ang Section 5 ng Constitution. Sinabi, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Eh kung February 5 lang nila ginawang isa, di labag na sa pagbabawal ng konstitusyon. Oh, yan. Ibig sabihin yan, may delikado na mababasura. Pero kung ako ang justice ng Supreme Court, ibabasura ko na. Sa ganung dahilan lamang. Di ba? Ang tindi. Oh. Yan lamang po ang masasabi ko sa ngayon. Kaya ayaw kong mawala sa isipan ninyo ang issue na ito. So, magtawag na lang po ako. So, magandang umaga kay Romel Garcia, no? Kay Betong, kay Rosario Amahit, kay Melchor Peñalosa. Parang muro-muro lang ang ginawa ng mga congressman para masabi lang na ng mamamayan na meron silang aksyon. Tama nga, ganon din pong aking opinion, muro-muro na lang lahat. Imor Nebal, good morning po, Engineer Toto. Joseph Adams, ganun talaga, sabi niya man. Bobby Cortez, good morning, Senator Toto Kausing. Joseph Adams, wala pa namang port complaint. Meron na inaprobahan ng kanila, Joseph. Yun na po yung port complaint na pinirma ng 215 at may humabol pa na 15. So naging 25 lang humabol. So naging 240 na signatories. So Danilo, Thailand, naimbag nga bigat, Engineer Dr. Toto Bunyog. Kausing naimbag nga bigat sa mga kabsat ko dyan sa Pangasinan na kung saan ay sa Region 1 lalo na mayroong ghost students sa ALS na skandalo. Binubulsa naman mga DepEd na opisyal ang mahigit 200 million na pera ng para sa ALS. Tapos si Ray Bagamasgad, good morning po Engineer Toto, Bernardo Minjula, Ignalagim. Good morning Kabunyog, Senator Dr. Toto, Engineer Toto Kausing, watching from Barangay Commonwealth. Salamat po. Faye Abakahin, hello, good morning Dr. Toto Kausing. Jerry Billian, kagwapo attorney ang imong explained about impeachment process. O salamat na naintindihan nyo. Sebastian Sartin Gonzaga, baka Sassy Girl Sky, you're splitting hair, Toto. Tapos Roy Bagamasbad, tama yan engineer, Diyos na ang gumagawa ng paraan. Katulad noong sinasabi ni BP nga may ginawang insertion sa budget niya noong 2023-2024. Ngayon 2025 na bulgar na ang pagkaloko nila sa budget. Alulanya, good morning Doc Toto. Danilo, Thailand, sa UP po sila nag-graduate. Hindi sa Universidad ng Pilipinas, kundi UPan ng Lata. Dominador Ortega, sa impeachment isa lang dapat patunayan at iba pang kalamalahan kung totoo na misused ang Intelpan, hindi ang technicalities. Etnad Reyes, Dante Reyes, magandang umaga po, Dr. Engineer, Attorney Toto. Gary Billian,
ibig sabihin basura ang pirma ng mga buhay. Yung mga crocodiles. Ranger Baldemoro Jr., maayong buntag, Engineer Dr. Toto. Bernard Magtibay, thank you po sa napakagandang paliwanag, Dr. Toto. Roderick Marquez, good morning, attorney. So, Ami Gibana, hello, Dr. Toto Kausing, magkakaibang pananaw ninyo ni Attorney Insurrecto. Opinion na lang niya yun. Iba dapat ang anong opinion na dapat ito, matalim po ito. Pasensya na kayo. All Walks of Life Vlogs, Andy, Jada Rojas, Mikaela Kita, good morning po, Engineer Dr. Kausing, lawyer po si Pimentel, di ba? Bakit po gusto niya umpisahan ang impeachment? Okay, ito naman ang huling pangalawang topic ko. Bawal po yung gusto nila ni Pimentel, ni Jinky Luistro, ni Justice Antonio Carpio na pilitin nila na gusto nila na si BBM ay magpalabas ng utos na urgent. Ang kay Antonio Carpio naman magpalabas na lang ng utos na gumawa kayo ng batas na na budget, ayusin din yung budget na 2025 kasi sira-sira. Oh. Pero hindi po pwede ba utusan ang Senado? Kasi nga, may tinatawag na, dapat nga malaman ito ni Vlogcaster Armandin. Huwag ka po, mali po yung sabihin kay Bongbong magproklama siya na pabilisan na ang impeachment. Bawal po yun. Bakit bawal? Bawal po kasi sa Constitution na co-equal bodies ay magiging diktahan ng isa pang constitutional body. So, bawal na sasabihin ng Office of the President, utusan niya ang dalawang kongreso, ang Senate at saka House of Representatives na patakbuhin ang impeachment. Bawal po yun. That is against the principle of separation of powers, the independence of each body, the executive, the legislative, and the judiciary. Bawal po yun. Kaya hindi po pwede. So ngayon, nasa Senado na yan kung gusto nila magpatakbo. Ngayon, kung gusto ng patakbo sa Senate, nasa kanila na lang yan. Wait. So ngayon, mga apo ko kasi, kami, say hi to mga gan. Say hi. Hi. Oh, you just said the microphone. Hi. Yes? Okay. Okay, so hanggang dyan na lang, sinabi ko lang bawal po na utusan ni BBM ang Senado na mag-umpisa. May separation of powers, independence of powers, at saka hindi niya talagang pwedeng magagawa yan. Okay? So tapos naman, may isang topic, sabihin lang ako, mali po doon si Senator Drilon na magsabi na ano ba yung sinabi na wala ko sa apo ko. Anyway, nagsabi rin siya pala nagsabi rin siya na bawal daw yung Supreme Court makialam sa impeachment ng mga reklamo o petisyon na sinampa sa Supreme Court. Ilan na yon? Yung sinampa ni Attorney Jireli at yun, yung gusto niya, utusan ng Supreme Court ang Senado na mag-umpisa na sa Senate. So, ang pangalawang petition, sinampa ng grupo ng mga abogadong taga Mindanao na gusto na patigilin ng impeachment. Ang pangatlong petition sa Supreme Court ay sinampa ni Sara Duterte kung saan ang kanyang mga abogado ay isa doon si Attorney Rodrigo Rua Duterte. Kasama si Attorney Carpio na tatay ng husband niya. Kasama din dyan yung Fortune Narbasa Salazar, si Siegfried Fortune, si Attorney Sheila Sanchez, Sheila Season, at saka si Attorney Narbasa. Yung isa sa partner nila dyan na si
si Attorney Salazar ay naging professor ko sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila sa Corporation Code na subject. So anyway, yan lang masasabi ko ha. Ulitin ko lang. The fact na in-archive na yung tatlong naunang complaint for impeachment na inaksyonan ay meron ng first complaint. Hindi na pwede ang pangalawa, pangatlo, pang-apat. So basura na rin sa aking opinion ang pang-apat na reklamo. Okay? Next is mali para sabihin na pwedeng mag-utos si BBM sa Senado na itapatakbuhin na kagad ang trial. Kahit gusto man natin, bawal sa Constitution ang magdikta ang Office of the President sa Senado. Number 3, mali po yung sinabi ni Mr. Drilon na hindi pwede makisali ang Supreme Court, hindi pwede na nasabi niya na hindi pwede makialam sa Supreme Court sa mga petition. Ang sagot ko dyan ay ganito lang. Nakalagay po sa Section 1, Article 8 ng ating Constitution na kung may grabing abuso na ginawa, pwedeng makialam, pwedeng tanggapin ng Supreme Court ang kaso. So yun lang ha. So magandang umaga po sa inyong lahat. So sino pang hindi ko nabati? Ay, si Ranger Baldemoro Jr., maayong buntag. Bernard Magtibay, thank you po sa napakagandang paliwanag. Dr. Toto, Roderick Marquez, good morning, Attorney. Ami Gibana, hello, Dr. Toto, All Walks of Life, Vlogs. Andy Hadar Rojas, tapos si Mikaela Kitag, good morning po, Engineer Toto Kasing. Lawyer po, AC Pimentel, di ba o lawyer, Valentin Magkawas. Good morning, Attorney Engineer Toto Kasing. Danilo Thailand. Kayo lang dalawa ni Attorney Libayan ang idol ng pong vloggers. Salamat naman. Lorito Chua, 100 abogado, 100 din ang nakakasalungat na opinion. Kaya puro debate lang nangyari. Walang aksyon. Natural sa abogado po yan. Beto, ngayon, ano ang dapat gawin o pangitama? Wala na po. Good as dead na to. Wala nang magawa. Opinion ko, good as dead. Hindi na po pwede mabago kasi nagawa na. What has been done cannot be undone. Ang tawag dyan, functus officio na. So, Bernard Magtibay, halos pareho po kayo ng paliwanag ni Atty. Libayan. Ganun ba ng paliwanag ni sa Atty. Libayan? Okay, so magandang umaga po sa lahat. Kain muna tayo.